Tapos naman, yung mga kampigs na kunwari ayaw sa insertion, yung mga bakla, marami rin kay insertion because it is a practice. Mas maniniwala, mas maniniwala ako na babango yung mga pek-pek ninyo. Kung sinabi niya sa amin na, ito kahit kailan ito hindi ito naglagay ng insertion, hanggang ngayon wala kayong masabi dahil nga mapapahiya kayo. Dahil alam insertions. Dahil lahat sila may insertion. Kaya nga ang ano dito, ang labanan, dahil lahat kayo may insertion, hindi maglabas kayo ng libro katulad ni Bulong. Na may insertion. Bakla si Mama Lenny rin, may mga insertion ng congresswoman siya. What? Ano ba? Meron na ng dam? Marami, girl. Marami. Flood control. May mga hole. Ang ganyan mga eme. May listahan ako kasi hindi ko na nilalabas kasi nga, patahimikin na natin si Mama Lenny, nananahimik na siya. So parang, kasi kawawa naman siya, pati inaaway na siya, pati ni Trillanes. So kung awayin pa natin siya, kawawa naman si Mama Lenny. Kahit paano naman si Mama Lenny, mas matino naman kay Trillanes. Ako, ewan ko sa inyo kung meron kayong hallucination or delusion na merong congressman na walang insertion. Okay? Wala akong hallucination or delusion na may congressman na kahit minsan hindi siya nagpa-insert at nag-insert. Charot. Ang pinaka number one sakit ng mga mayayaman at mga politiko, kleptomania. So, I will just excuse this as a mental health disorder. Rather than a moral failure, I will just call these people mentally ill. Okay? What else could it be? Diba? Mga bakla hindi mo mga bakla hindi mo pera, wag mo kunin. Pero kinukuha mo pa rin. You're mentally ill. It's not just a moral failure, no? Yung halimbawa, nakamakain. Nang hold up ka. I think that's a moral failure on your part, okay? That's a moral failure on your part. Kung ikaw, bakla ka ng taon, hindi na mapigilan yung kamay mo, I think that's mental illness already. Yung paulit-ulit mong ginagawa, alam mong mali, with full knowledge na alam mong mali, baka hindi na failure yan. Habit na yan. True. That's not a moral failure anymore. That is already habit. That's who you are. So, ano yan? You're mentally ill. Kaya nga dapat itong mga to, kung ayaw nyo silang ikulong, bakla, magtawag na lang kayo ng mental hospital, sabihin yung meron dito mga baliw, hulihin nyo. Hindi mo kailangan ng judge doon. Madali, shortcut. Because it's not a crime. Diba? It's not a crime, hindi mo na kailangan ng beyond reasonable doubt. Ito na lang, tawagan na natin ng mental hospital. Sabi ng mga baliw sa Congress. Finish. I just feel so sorry about Mayor Magalong kasi parang you lost your opportunity. Sayang, wala na eh. Ngayon, yung sinasabi ni Leo Bunso, marami kayong dokumento, marami kayong well, handa ba kayong ilabas yan? Handa ba kayong ilabas lahat ng dokumento na nakuha ninyo? Handa ba kayong ibunyag yan sa public? At pangalanan ang dapat lahat ng kasuhan na hindi kakasuhan? Kasi if not, di wala rin kami anong silbi ng na yan? Anong silbi ng mga salita na yan sa amin? Anong silbi ng mga documents na hawak ninyo kung wala naman kayong hahabulin? Kung hindi rin nyo namang ilalaban yan. So, I hope na iintindihan nyo kung saan galing yung frustrations namin. Yung frustrations ko. Diba? Kasi at the end of the day, what we just want is an ally against corruption. We thought Magalong is our ally against corruption. But he did not deliver. Ngayon, kung gano'n lang talaga yung kaya ni Magalong, edi gano'n lang talaga ang kaya niya, di ba? Wala tayong magagawa doon. Pero ang point dito is that, huwag niyo kaming putang inahin na parang as if ang galing-galing ni Magalong. Di ba? Minamamalayan niyo si Magalong eh. Yun kasi yung problem, na parang ang galing-galing niya, ang husay-husay niya, champion ng anti-corruption advocacy, ganyan-ganyan. Inaano niyo kasi kami. Ang tawag dito, binubulshat niyo kami kasi sa gano'n. Di ba? Hindi naman namin hate si Magalong eh. Ang sinasabi lang namin kay Magalong is that if you want to be a true partner, a true crusader against corruption, show up. Diba? Do something. Kung may alam ka, i-share mo na. Huwag pa ni bunganga. Marami na po kaming bunganga dito.
Ang kailangan po namin aksyon, ang kailangan po namin ay talagang ano 'no, pangalan, ulong pugot, 'yun ang kailangan namin. 'Di ba? Ayan na kasi narinig na namin 'yan, eh, may mga dokumento kami, may narinig na rin namin yung may USB, 'di ba? At least si Toby Chaco yung USB niya pinakita niya, pinresent niya sa Senado. Hindi po puwedeng laway-laway lang, pagkatapos kampi-kampi tayo, 'di ba? Pagkatapos gusto niyo yung love and respect ng mga tao ta's laway-laway lang yung puhunan, gano'n. So ngayon ako, I'm waiting for ano, I still hope that, ano 'no, Magalong is still with us when it comes to ano, when it comes to anti-corruption crusade. I really hope na kakampi pa rin natin siya at ang ang tanong na lang dito ay gaano siya kagiting nakakampi. Kasi kung kakampi natin siya against corruption tapos kuda-kuda lang rin yung gagawin niya, eh di pare-parehas lang tayo dito, 'di ba? Kuda-kuda lang tayo dito lahat. We're expecting more of you, sir, 'di ba? Kasi mayor ka, eh, tapos ang ingay-ingay mo about it. Di maiintindihan sa Mayor Magalong, nagsalita na kanina, di pa niya nilabas lahat, sabi ni Monet. Ayun. Mas malaki kasi USB ni Kong Chanko, kaya pinakita, medyo maliit USB ni ML. Ayun. So ngayon, di yun na nga. Outwitted si Magalong. Whatever it is your strategy about your crusade against anti-corruption, natalo kayo ng Malacanang, natalo kayo ng HOR. Ngayon, they were able to Malacanang and House of Representative had this they have this gotcha moment on Magalong na parang, may project ka eh. May project ka eh. Tapos sabi, may project ka sa mga Diskaya. Pagkatapos parang meron yatang issue yung project ng mga Diskaya na substandard or something like that. 'Di ba? Why were you not able to check it? Why were you not able to verify it before pa lumabas ito? Naisahan ka ng Malacanang, naisahan ka ng House of Representative. So, from strategy to tragedy. Ayan. Ganon. Magalong style is like, I'll give a hint, pag sinabayan, pay me this and I'll keep in silent, sabi ni Jones. Feeling ko naman hindi nagpapabayad si I do not really know exactly. Feeling ko lang. Feeling ko naman hindi naman mukhang pera si Magalong. I think, ang miscalculation ni Magalong doon, sumobra siya sa papogi. Sobra sa papogi, kinulang sa sincerity sa advocacy. Tingin ko yun yung problem. Na inasahan niya kasi tiwala yung mga tao sa kanya kasi may premium siya eh. O di binoka niya ng binoka, eh walang aksyon. Ayun. So, it's difficult not to question his sincerity dun sa anti-corruption advocacy niya. Ayan. Magandang kombinasyon sana, Chanko at Magalong. It would validate both their evidence. Yeah. Is tragedy. Oo. Ayun. Carry the proper message, sabi nga ni PRRD. Oo. Basta, strategy daw yan, sabi ni, outwitted na sila. Miscalculation na unahan, sayang siya. I can assume sinabi na niya, alam niya lahat sa ICI. Nabitin lang dahil resign siya, sabi ni Johan M. Okay, if that is the situation, ngayon na umalis na siya sa ICI, how can he say all those things that he knows? How can he say all the things that he knows? Wala na siya sa ICI. So ngayon, pag nagsalita siya na nagsalita about dun sa mga bagay na nalaman niya prior ICI, at saka yung mga nalaman niya during ICI, makakalaban niya talaga ng todo-todo yung Malacanang at saka yung mga miyembro ng ICI. So kaya nga sabi ko, ang tanong dyan, handa ba si Magalong na tablahin ang Malacanang at ang ICI itself? Ayun. Kaso, ang kinakatakot ko dyan, paano kung yung ICI ang merong something against Magalong? 'Di ba? Paano ko sila may against kay Magalong? Nagpauna na nga Diskaya Project. 'Di ba? Inunahan na nga siya eh. Ayun. So ngayon, basta talaga, miscalculated niya talaga to. Miscalculated niya talaga. Inuna niya yung papogi, nasobrahan siya sa papogi, kinulang siya sa aksyon. Ayun.
Mukhang may pinaghahandaan talaga. Si Magalong hanggang saldi ko lang yan. Shame, shame, shame. Miss Joey, napansin mo ba na walang ginamit na word taong bayan mula nung nasoplak si Sen Alan? Nasoplak ni Sen Alan. Si Risa. Ayan. Okay, well anyway, punta tayo doon sa hearing sa Congress, sa Senate, about the interim release of PRRD for humanitarian reasons. Okay, so ngayon, yung iba nagsasabi, naku, pakikinggan kaya ng ICC. The action of the Senate is very, very crucial. Kasi nga, ang tawag dito, the Senate are people elected by officials elected by the people at large. So ibig sabihin, representante sila ng Pilipinas. Kasi ang bumoto sa kanila mula Luzon hanggang Visayas, Mindanao 'di ba? So ngayon, malaki ang value niyan sa ICC. Kasi parang, alam naman di kayo makinig dito, representante yan ng representante yan ng buong Pilipinas. Ibig sabihin, this is the sense of the Philippines. This is the conscience of the nation. Na kailangan, i-interim release nyo na si PRRD, matanda na yan, for humanitarian reasons, extend it. Okay? Extend it. Ngayon, ang tawag dito, sila Conti, sila Jesus Falsi, sabi nila, pag nakita it's gonna work against ICC, kasi pag nakita nila na nandyan si Bato, merong warrant of arrest si Bato, at saka si Bongo, ganyan-ganyan. So, it's gonna work against PRRD daw, ganyan-ganyan. Parang, Bato and Bongo are just 2 votes. If you remove the 2, that's still 13. Diba? Pagkatapos, i-add mo pa yung absent na hindi binilang dun sa 15, 14. Majority pa rin yun. Diba? So anyway, syempre kukontrahin nila ng kukontrahin yan, and they do not want to show compassion to PRRD. And I really hope na kapag dumating ang panahon na si Kiko Pangilinan, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, at saka itong si Risa Ontiveros ay makakasuhan, I hope we treat them the way they treated PRRD, and let us use all their reasons in justifying kung bakit ganun yung magiging treatment sa kanila. I'm gonna wait for it. Totoo ba yung sunog sa Davao, Miss Joey? Oo, matindi yung sunog, naglalagablab. Ayan, okay? So ngayon, yung sabi nila, because of the vote, because of the humanitarian vote, ibig sabihin ba niyan, magkakaroon na ng baligtaran sa Senate presidency? Actually, kung akong tatanungin mo, hindi rin yan sure. Hindi rin tayo sigurado. Gano'n na, kasi yung vote na yun kasi humanitarian consideration kasi yun So kumbaga parang, wala talaga yan doon sa minority at saka majority line Gano'n. Not necessarily na it will translate to new Senate presidency, pero the mere fact na kayang tumawid ng ibang mga senador sa botohan sa ganyan, ibig sabihin, hindi talaga nakakasigurado si Ping Lacson at saka si Ping Lacson at saka si Titi Soto sa kanilang mga pwesto sa Senado. Ayan. Pero Joey, Attorney Falsis made the point about the Senate resolution not going to be honored by ICC. Well, ICC is ultimately going to decide kung bibilangin nila yan o hindi. Ganon, kung bibilangin nila yan o hindi. Pero, ang logic kasi dyan, Pilipinas ang nagpadala kay PRRD sa ICC. Yung Pilipinas, gusto niya na i-interim release na rin si PRRD. So, kung in-honor ng ICC, yung pagpapadala ng Pilipinas kay PRRD doon, bakit hindi yung honor ng ICC, yung kagustuhan ng Pilipinas, na i-interim release siya? Diba? So, tingin ko may value yon, pero ultimately, ICC ang magde-decide. Ayun. Ultimately, ICC ang magde-decide. Ako, feeling ko persuasive yun Ayan. Pero in fairness, kay Ping sa pag-vote ng yes para kay PRRD, because he's going to lose credibility. He's going to lose credibility. Sabi ko nga sa inyo, ang style ng mga yan, do something good, do something bad, para hindi masyadong obvious. Ayan.
Joey, totoo ba yung sa Senate Blue Ribbon Committee? Sorry, late na ako. Well, ito kasing si Senator Amy, in-interview siya sa DZRH. Pero sabi niya sa DZRH, ewan ko, kasi parang itiklop na yata yung Senate Blue Ribbon Committee, parang wala nang update, wala na silang next na hearing, para magkakaroon na ng pag-transfer ng mga ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee sa ICI, sabi gano'n ni Senator Amy. Tapos parang sabi niya, naguguluhan rin ako sa update, hindi ko alam kung paano yan, ganyan-ganyan, pero parang wala na, sabi niya gano'n. Sabi niya. Pagkatapos sinagot siya ni Ping, sabi ni parang in effect parang dinideny ni Ping na magbasa ka kasi ng update, magbasa kasi ng ganito, hindi ka kasi nagbabasa, ganyan. Ginanon siya ni Ping Lacson. O, edi ang ginawa ni Senator Ivy, umalis siya sa group chat nila. Ayun. Miss Joey, ano kaya reason bakit inalis si Ivy sa GC ng Senate? Feeling ko yun, nabisit siya. Dahil nga dun sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. It's not right to wish ill to others, but I made exemption to Bam Aquino, whose father may issue din. Virus and matching. Sana maranasan nila ginawa kay PRRD, sabi ni Gemma Astor. Ayun. Keyboard warrior si Ping, hindi kaya makipagdebate ng harapan. Hindi niya kaya si Alan Peter, hindi niya kaya si Marcoleta. Ayun. Ayun lang. Okay? So, ready na ba ang mga Gen Z dyan? Yung mga Gen Z dyan, akyat naman na kayo. Akyat naman na kayo at mag-share kayo ng inyong mga iniisip. Ayan. So, yun yung nangyari sa hearing kahapon. And, maganda yung speech ni Bato. Sabi ni Bato, yung tatay daw niya, tinakot-takot na papatayin ng mga NPA. Kasi, sabi ng NPA, pag-resignin daw siya sa PMA, para hindi patayin yung tatay niya. Tapos nagtelegrama raw yung tatay niya sa kanya, wag na wag kang aalis dyan. Ituloy mo yan. Tapusin mo yan sa PMA, ganyan. And ayun. Tapos sabi niya, ang huling-hiling daw ng tatay niya is, na nga raw siya, sundalo na siya, nasa service na siya. Sabi ng tatay niya, gusto ko bago ako mamatay, uwi ako sa Davao, sa bayan nila, ganun, Davao del Sur. Hindi raw niya inuwi at nagsisi siya na hindi niya inuwi yung tatay niya ng buhay doon sa Davao del Sur. Dahil nga doon sa threat na yun ng mga NPA sa tatay niya. So, sabi niya, ayaw niyang i-deprive si PRRD of that opportunity. Ayun. Ayan. So anyway, mga Gen Z ha, Gen Z muna tayo ha, Gen Z. Ayan. Di ba ako pwede umakyat, Miss Joey, millennial feeling Gen Z. Ayan. Prioritize muna natin yung mga Gen Z. Ayan. Miss Joey, bakit si Ma'am E na nasa labas ng bahay ni bumisita yata si Malcolm, tapos si Madam Elizabeth ang nag-entertain. Na-approve ba ang budget ng OVP sa HOR? Pinatay ko ang live, naiinis ako kay Junil. Hindi ko alam. Ano bang balita? Nag-decide ba sila? HOR, plenary, OVP, budget. In-approve na! In-approve na daw. Ni-report na ng Manila Times. 2 hours ago, in-approve nila ang budget. Kahit wala si Inday, kahit walang mga dumating. In-approve na lang nila. So, approve na ang budget. Ayan. Hinaman sila ni Inday no? Kung i-require nyo ako na pumunta dyan, i-require nyo rin dapat si Bongbong. Ayun. Paano yung mga feeling Gen Z? Gen Z muna. Benga Balls, Gen Z ka ba? Benga Balls? Nasa backstage si Benga Balls eh. Approve na, dami-dami sinasabi ni Tino at De Lima. O si De Lima, nag-oppose siya, strong opposition daw. Takita na yung oppose mo. May dumating na OVP personnel, Ma'am Joey. Fake news kasi yung GMA. Okay. May dumating pala. Ayun. Bakit tinangan natin itong mga to? Ang tawag dito, Benga Balls, ano ka ba? Gen Z ka ba, Benga Balls? Uy, hindi, Miss Joey
galit ako sa Gen Z. Hindi naman. Huwag ka naman magalit sa Gen Z. Hindi naman lahat ako sila galit. evil. Oo. Wala naman, hindi naman. Ano lang Miss Joey. Na medyo na-trigger lang ako kay Ulo-Ulo. Kaya wala, sana akong balak na gusto ko lang sana makinig. Nagpatutsada naman si Ulo-Ulo eh. Kaya makyat ako. Well, parang feeling ko yun na gano'n na si Magalong eh. Yun na yung politics niya eh. Ngayon, that spells the difference between myself and Magalong na parang, sorry sir, I cannot support you or your politics. Hindi kita masusupport dyan. Kasi Miss Joey, napakinggan ko lang yung interview niya sa DZMN ba yun? Sabi na naman niya, yung DOH naman daw susunod. Ano mo yun? DOH ang isusunod na. Meron daw silang mga anomalya, ganun. So, yun na naman, meron daw. Alam mo yun, wala na namang specific. Puro ulo-ulo ba? Hindi katulad nila kung ungab na with papers and everything. Kaya yung style niya, tapos yung hearing kanina, sorry Joey, napipikon lang talaga ako sa kanya. Nakakapikon yung style yung kanina, yung masyadong malumanay, yung kumbaga, pa-virgin. Sorry po na yung parang ang dangal-dangal, yung parang, actually, nakakabisit yung ganun, yung parang dangal-dangal nito, parang, tapos yung ina-emphasize, kailangan meron kang moral ascendancy, parang, sir, hindi nga kayo nagpakita ng moral ascendancy, di ba? Hindi nga kayo nagpakita ng moral ascendancy dito sa flood control issue na to. Alam mo yung pagsasalita niya, Miss Joey? Sorry, yung pagsasalita niya, Miss Joey, parang nangugumpisal. Parang, sorry talaga, kaya nakakapikon yung style nila na ulo-ulo. Pero ako kasi medyo nakikita kong tatakbo siya on a national level. Kaya ginagawa niya talagang nagpapapogi. Pero for me talaga, parang sabi ko nung una, nagustuhan ko talaga siya kasi 'di ba, at least military, magaling naman yung leadership. Pero itong mga style ng kakampi, hindi sila natututo, no? Yung motherhood statement, yung mga ganyan, motherhood statement, yung mga style nila na ganyan. Hindi na nga binibili ng Pilipino eh. Yan pa rin. Yan pa rin yung style nila. Kaya hindi ko maintindihan kung anong nakain nila. Well, expect that they're not going to change and tuloy-tuloy lang nila yan para hindi sila manalo sa kahit anong eleksyon. I know. Diba? Yun naman. Ayun. Sabi ni... sige. May sasabihin ka pa, Benga? Hindi, kasi napanood ko rin yung sa TikTok mo. Makulit pala sila doon. First time kong napanood. Magugulo talaga doon, as in. Magugulo talaga doon. Wala palang disiplina. Suplakan talaga doon, as in. Suplakan talaga. Yung either yayanigin ka nila o yanigin mo sila. Ganon. First time kong nakinig doon sa video mo na in-upload. Ang masasabi ko lang, alam yung mga kakamping. Meron yung kadebate mo about kumbinsi. Hindi na namin kayo kailangan kumbinsihin. Oo. Nanalo kami na ilang beses na hindi namin kayo kinailangan. So, bahala kayo sa buhay nyo. Ilang. Anyway, ayan. Okay. Salamat, Benga Ball. Sabi ni Gemma Aslor, I'm a 19-year-old Gen Z, but ayoko na magsalita. Basta majority of us galit sa older generations kasi di nila iniisip future namin. Sabi niya, grabe ka naman. Inisip namin yung future ninyo. Kaya nga kami nagpo-pushback sa mga bumababoy ng future nyo. Ganon. Ayun. Gemma Aslor, sino sa tingin mo ang bumababoy ng future ng Gen Z? Ayan. Hindi nag-aano ng future ninyo. Ayan, sagutin mo naman. Akit ka para ano? Akyat ka. Ayun. Mga Gen Z's, akyat ha, akyat. Yung mga Gen Z sa last rally na brainwash ng mga kampwet nilang professor, mga wala pang work, kaya hindi nila na-appreciate yung mga nagagawa ni PRRD, lalo na sa OFW. True. Ayan. Okay. Anyway, Benga Boys, finish ka na, no? Okay ka na, no? Lipat na tayo kay Tinkerbell. Yes, Miss Joey, thank you. Mamaya na lang kung ano. Pero kung marami na, pwede mo kayong baba. O backstage sige, sige. Sige. Lagay muna kita sa backstage, ha? Salamat. Ayan. Sige. Okay. Hello, Tinkerbell. Hello. share ko lang, meron din ako experience sa TikTok. Kasi naalala niyo po yung last November, sinasabi ko sa inyo, last November pa yan sila nag-start ng operation. And when I was recalling things, naalala ko, November pa lang, si Harry Roque at si Maharlika, meron na silang same na kumbaga push sa bayan, maliban sa rally. Sa kanila din parehas nanggaling yung fake news na hospital daw si BBM, na grabe daw. Pero, oo, yung code blue. Oo, pero it turned out, parang feeling ko, ano yun, parang pain.
Pareha silang natag na Ah. fake news peddler. Sabay yun, parehas yun. At the same time, parang nung time na kumbaga, OA na sila sa kumbaga, persecute sa OVP. Naalala mo nung Yusek Zulayca, pinipilit Oo. nila na i-detain. Ang dami sa TikTok nun na may yung parang open, parang open stage, tas anyone can talk, ganyan-ganyan. Puro kakampings, as in. Merong super Oo. rabid. Obvious, lahat sila nag-discuss kakamping. Oo. Pare-parehas ng question, deserve ba daw ni PRRD na madala sa ICC? Parang nagsa-start na sila na kasi wala pa nun talks Oo, kasi or ano pala siya, oo. Oo, nagsa-start na silang mag-create ng scenario na parang may clamor kunwari na Oo. talagang dapat si PR. Sabi ko pare-parehas, naka-timing ako na parang 3 pa lang sila, sumali ako. Tas tinanong pala ako dun, ma'am, welcome to our chuchu, deserve ba daw? Yun yung topic natin today. Sinabi ko siyempre based on my experience, hindi niya deserve because he has done so much for the country. Inisa-isa ko. Pero dun sila nag-focus. Kaya talagang alam ko na, parang feeling ko may premonition na ako na mangyayari. Dun sila nag-focus sa feeling safe. Because sabi nila, paano mo nasabi na feeling safe ka during that time of PRRD? And take note, mga Gen Z ang host ng ano na to. Sabi ko, it was very, felt and seen. That was the first time in my life na yung patrol car sa municipality namin talagang umiikot gabi-gabi. Na alam mo na binabantayan ka. And pandemic na lahat dapat naghihirap, pero sa lugar namin, hindi mo naramdaman yung fear na baka may magnakaw. Like the Yolanda Fields na, shit, maraming fear na baka bumaba yung mga taga-bukid na nagugutom, magnanakaw, yung mga ganung level violence na fear na naramdaman namin after wala ng pandemic. Sabi ko, hindi yun magagawa kung yung leader super weak, na parang walang pakialam sa security. That time, I feel safe walking in dark streets. Before Duterte, umuuso na yung riot, sabi ko, pero hindi nung time ni Duterte, parang nawala yung mga riot. Ganyan. Pero sabi ko, I felt safe. Sabi niya, placebo effect lang daw. Sabi ko, yung placebo effect, kailangan yun i-define. What is placebo effect? Sabi nila, placebo, parang finid lang sa'yo kasi sabi sa'yo, feeling safe. Kaya feeling mo safe ka na. Sabi ko, ang placebo effect, may tinik ka na gamot, sinabi sa'yo, pain reliever yan. Walang proof, walang evidence, wala kahit anong scientific basis. Na-cure ka lang, na wala lang yung pain kasi that was the information fed to you. If you can hear, see, and feel security, it's not placebo effect. Tapos may pumasok, sabi niya, hindi naman daw totoo yun kasi daw yung mga pinsan daw niya na drug addicts, nagpa-rehab lang. Doon ko siya pin-down. Doon kasi, so nagpa-rehab. Tapos sabi niya, hindi effective, pero nagpa-rehab. Tawa ng tawa yung mga nasa comment section. Wala na, kasi ang tagal nung discussion na yun about sa nagpa-rehab. Sabi ko, one person na nagpa-rehab lang doon sa war on drugs ni PRD, for me, that was a sign na effective. Ikaw, isa ka pa lang eh. Isa ka lang na may kwentong ganyan na yung pinsan mo nagpa-rehab. So, what do you think that story is not possible and does not translate to somebody else, to other families? Tapos marami nagko-comment din. Ako din, marami akong kilala sa barangay namin, yung mga dating payat, laging dilat, naging healthy, naging mataba, gumanda yung skin, nawala yung mga pores. As same comments. Tapos maya-maya na lang, nakita ko na lang, kinik out na ako dun sa sa TikTok na. Sa TikTok na parang open stage. Hindi nila kinaya. Tapos sa comment section, mamamatay na sila. Ang dami nagko-comment na, totoo yun, we felt safe during that time. Hindi na matanggapan mo. Hindi nila matanggap. Kasi makita kung paano magdebate yung mga Gen Z sa TikTok. Kasi yung makita, maaaliw talaga kayo. Kasi another avenue pa para makita niyo paano sila argue. Punta kayo sa group ng Kayumanggi. Puro Gen Z dun. Oo. Na Sila dun, may hallucination sila dun na na parang, lahat dito independent, lahat dito walang ganyan-ganyan, walang kulay, Kayumanggi lang, ganyan. Parang, pero yung hate nila sa DDS, gwagas. Pero wala silang kulay dun. Kuno. Pero bawal dito DDS, yung mga ganun silang eme. Oo. Bakit pagbabawalan yung mga, di ba? I mean, punta kayo sa dinidiscriminate talaga nila mga dinidiscriminate talaga nila mga Duterte supporters. Kaya sa akin, mga Duterte supporters are very, very willing to shed biases para sa common goal. Sa totoo lang. At tayo lang yung may track record na kaya nating tumanggap ng someone who is not politically aligned doon sa atin. Correct. But we can still respect, okay? Yung mga ang tawag dito, yung mga yellow at saka mga pink, meron na ba silang parang sort of proof na kaya nilang irespeto ang isang Duterte supporters? Wala, they can even parang disown their own if they hear na nagsusupport sila with other
Correct, 'di ba? Ano nga Banzo. sila oo. Tsaka kasi ano ang tawag dito, ano nangyari dun sa Magic? Yung ano ang tawag dito, parang yung reason daw kaya umalis kasi DDS yata yung isang taong katrabaho nila dun, ganun. Sa TikTok, kanina nakita ko yung DJ nag-ano siya, nag-iiyak. Sabi niya for 2 decades daw yung Boys Night Out. Oo. Para daw sila yung nag-build ng community na yun, tas parang basta-basta na lang daw tinanggal. Tas dun sa comment section ang sabi, it was not because of their kumbaga opinion. Parang may internal communication ang management at saka yung DJs na parang hindi naman siguro to censor pero based on public pulse, talagang nabebenga sila kapag nagko-comment sila about Dutertes. Mm. So, it's a business eh. If you get negative reactions because of your opinions, it will take a toll on your business. So, sino ba ang umalis doon? Yung umalis yung parang DDS na DJ? O yung... Kasi merong conversation eh. Ang sabi tinanggal daw po. Parang ang sabi ng DJ kanina na nag-emote, parang they were not given the chance to say goodbye. Tapos, yung nagsalit... Yung Team Gamboa kasi... Yung nagsalita, yung nag-post ng management and DJ communication, internal conversations. Oo. Kaya sabi sa comment section, ikaw nga yung dahilan kung bakit sila natanggal. Kasi pinost daw niya yung, kumbaga, conversations na management tsaka ng mga DJs na, parang hindi ko nabasa pa yung screenshots eh, pero parang ang sabi daw doon, nung nasa comment section, parang in effect, hindi naman directly, pero parang sinasabi talaga ng management na wag niyong sisirain yung mga DDS. Oh, yun nga eh, kasi ang statement kasi ni Tin na parang, ay nako, I'm so glad I'm going to walk away from that kasi parang hindi niya matanggap na kailangan niya i-respect mga DDS, parang gano'n. Tinanggal siya. Oo. Based dun sa drama nung nag-emote-emote na ano. Oo. Pero, ganyan sila. Parang ayaw nilang pigilan silang magsalita. Pero pag yung iba nagsasalita, para sa kanila, ano na. Go lang, ayun. Yes. May ganitong barangay sana ako dun sa ano po, pero nandiyan si Miss Tas. Unahin natin ang ka-freshness. Sige, go. Hello, hello! Kumusta naman ang kabilang buhay? Nakakain ka na ba? Hello, Bilang ako, di ba 2 days ka lang di kumakain? Pakainin niyo naman ako, magbigay kayo ng agulay. Charot. Ano ba to? Kamustang lahat? Hello everyone! Oy, sa mga taga Cebu, kapit lang. Kapit lang kayong mga... Di ba pinag-usapan natin to Joey? Na it will come. Oo. Actually, yun yung hanash mo sa kabilang buhay, no? Sabi mo pala, wala pang 1 week yata, no? Wala pang 1 week? Oo. Oh, di ba? Sabi ko na, it's June, no? Sabi ko sa inyo, di ba? It's June na paparating na yung big one. Oh, di ba? Sabi ko, just look at the progression nung Lindol from sa Ring of Fire. So, matagal lang due yung big one. So, you'll never know, Manila, anytime. Correct. And diba? pag ang 7 intensity 7 na na lindol sa Metro Manila, that's going to be a nightmare. Di ba nagano nga? Nightmare. May study yung Japanese government na 80% ng building sa Metro Manila is going to fall at a 7 magnitude na 7 magnitude na lindol. Ayun. So good luck talaga. Good luck talaga sa Metro Manila. So ayun ang eksena ng buhay. No, the tragedy is palpable. And ang nakakalungkot lang niyan is ano ba naman magsalita ka ng meron pa atang lindol kagabi. Parang sa Cebu. Bex, ako nga nasa China, alam ko na may lindol sa at wala kang Cebu. duda. Tapos, wala kang duda. Tapos ikaw may araw na, bakla ka ng taon. ang info mo yata. So parang, siraulo ka ba? Kaya nga hindi na uso ang nasa ng Pangulo. Ang uso na ngayon, may amats pa bang Pangulo? Kasi, I mean,
niyo, ay may nagpapadala kami ng mga sa mga nagpapadala mga bully, bongga kayo ha. Pero aminin niyo ha, nakakaloka. Sabihan mo ba naman na, B, you're the president. Bakla sa aming lahat dito, dapat ikaw unang informed sa mga ganitong bagay. Diyos me. Ako, Tapos sa eksena mo, ganyan talaga ang panahon. Parang, bakla alam namin na Walang magagawa. panahon. Alam talaga, di ba kaya talaga panahon, wala tayong magagawa. Na parang, bakla ka ng taon, alam na namin na ang Pilipinas ay lindulin. Alam na namin na ang Pilipinas ay bagyuhin. Alam namin na ang Pilipinas ay bahain. Ang mga tao, hindi ito pinanganak kahapon. Hindi, walang, alam mo mga Pilipino, they don't have any illusion na ang Pilipinas ay nasa paradise sa mga ito hindi nangyayari sa buhay. Kaya, ang gusto nila, hindi yung ganyan talagang panahon. Bakla alam na namin yan. Ang kailangan namin is, alam naman natin ganyan panahon. Alam mo, sa ganyan ang panahon, bebenta ka mo pa ng 20 pesos na bigas. Na bigas. Alam mo yung tragedy, ginawa mong PR campaign na, kita mo ha, meron na tayong 20 pesos na bigas. Putang ina ka. Ipinasok pa talaga yung PR no? Di ba? Pinangako namin ha, natuloy yung pangako namin. Bakla ka na tao. Baka nakita mo yung mga tao na tutulog sa loob ng plastic. Tapos magbibenta mo parang 20 pesos sa bigas. Sobrang kakaawa talaga. Alam mo, sobrang detached ka sa mga tao. Tapos para magkaroon ka ng, para makunwari, napupuko yung mga damdamin mo, meron ka pa mga picture, pinupunasan mo yung luha ng kato. Bakla nakita mo yung nakalagay din sa karatula niya. Send us food and water. Tapos ikaw, ang pinakita mo, Drama. pinupunas. Not drama, okay. Bakla, nakikita mo yung mga tao, yung mga bata nakalagay doon, may karatula, send us food and water. Tapos ikaw, nakatayo ka doon, tapos pupunasan mo yung luha. Bakla, hindi yun ang kailangan nila. Nakita mo, ang laki-laki, di ba? Ano nakalagay sa karatula? Food and water. Wala silang pakialam kung punasan mo yung luha nila. Grabe, no? Sobrang din. Actually, alam mo, excited ako na mura-murahin siya ng mga Cebuano. Pinaka-confrontational mga Cebuano di ba? Hindi naman papakabog ang mga Cebuano sa bardahan. Kaya nga nanalo si Pambari 4 dahil sa bardahan Binarda nitong mga kampo ni Gwen Garcia itong mga Duterte supporters. Di binarda nila ng bonggang-bongga yung governorship sa Cebu. Talo si Gwen. 'Di ba? Kaya ang Queen of the South is the Queen of Barda. 'Di ba? Nung binarda sila doon, talo si Gwen. 'Di ba? Hindi kinaya. Ayan. Okay. Anyway, Cass, meron kang gusto i-share? Hi, Joey. Hi, Sass. And to the panel. Hindi, as usual, actually just looking, hindi ko alam kung may pin topic for tonight. Pero as usual, favorite ko talaga yung pag napapakinggan ko yung mga insights niyo ni Sass pagdating sa political climate. So, magpo-post lang ako ng mga questions. So, number one is yung mga insights niya lang, I guess, kung saan papunta yung Zarzuela natin pagdating dun sa flood control with Magalong now being attacked by, or di ko alam kung ina-attack ba siya, pero I think there was a post. Ina-attack siya both sides. Kasi, kaya nga sabi ko, mali talaga yung diskarte ni Magalong ngayon, you lost some of the DDS, pagkatapos yung ibang mga akala nila, ang tingin nila sa'yo, DDS. So, kumbaga parang, ay, kawawa ka naman kasi parang ina-attack ka both sides dahil sa strategy mo. You think he's prepping for 2020? Because kung ina-attack na siya ng admin ngayon, tapos definitely, di ba, yung DDS is not somehow happy about him. Pero meron, of course, meron pa ring base dyan na parang hopeful na, parang si Magalong yung parang compromise, kakamping compromise sa mga DDS. So yung big picture question ko here, where do you see this flood control investigations going? Tapos meron pang parang news, 'di ba, na si JV parang nagsasabi siya na he wants to leave majority. Do you guys see potential change in Senate leadership? Yung Senate leadership, kagaya nung na-mention ko kanina, yung Senate leadership talaga, hindi talaga siya very talaga yan, very shaky talaga yung foundation niyan.
Kasi you are faced with the strongest the strongest minority ever. The strongest minority is actually now in the position to get the most political capital that they can. So, kahit pa ngayon, minority sila, biruin mo, siyang yung minority ngayon. Nagbotohan tungkol kay PRRD. Nakuha At saka naman yung ng mga minority. bagsak ni Diba? Cheese, parang laban na laban si Cheese ngayon, di ba? Parang Yeah, tinatawag siya some few hours ago kung parang papabagsakin Correct. kita, tambi, ganyan. At ako rin naman dito sa mga senador na to, syempre mga politiko yung mga yan, no? Kung kunwari, I'm going to put my political hat. Kunwari, ako politiko ako. Ano ang magiging galaw ko? Given the situation in the Senate, ano ang magiging galaw ko dito? Ganyan. Kasi kumbaga, parang ang strategy nitong nila Tito at saka ni Tito at saka nila Ping Lacson, kapag ka-part ka ng minority, buboljakin ka namin ng buboljakin, papahiyain ka namin ng papahiyain, di ba? Punta ka ng majority. Ganyan. Ang problema, hindi rin naman kasi clean itong mga nandito sa majority. So, ibig sabihin, kung buboljakin, kung kunwari, ako si Cheese, ako si may mga dumi-dumi yung mga yan. Pero kung buboljakin niyo ako ng buboljakin, mas meron akong magigain pag lumaban ako dito sa minority. Kesa, nandun ako sa majority, pagkatapos, bait-baitan ka dyan, ikaw yung feeling mo meron kang nakakling ka sa power. Yung mga binabato mo sa mga member ng minority, pwede rin namang ibato sa'yo. 'Di ba? Kung ako dun sa mga nasa minority, na binabalahura ng bonggang-bongga ngayon sa Senado, lalo na, mga senador tong mga to, may code yung mga yan eh. If you are a senator, huling-huli mo dapat na gagawin na i-attack mo yung kapwa mo senador. That is a losing strategy on part of the majority now. Binanatan nila si Cheese, binanatan nila si Villanueva, ganyan-ganyan. Ngayon, kahit kailan, hindi na magkakaroon ng trust sa'yo tong mga to, Ping, at saka Tito Soto. Kasi binababoy nyo na ngayon parehas kayong senador, supposedly. Pantay lang kayo 'Di ba? May code yan kumbaga yung honor among thieves, ganyan-ganyan. So kung ako, dun sa mga binabanatan, gumanti kayo, lahat ng alam nyo na baho na meron dito sa majority, ibato nyo ng lahat. Para yung mga natitira dyan, magkumuhog sila para lumipat sa minority at yung minority ang magiging majority na. And that is going to be a very, very good story to see unfold. Pagkatapos magkakaroon pa kayo ng kahit papaano magkakaroon pa kayo ng political points dyan. Kasi parang, tangina si Cheese in fairness. Talagang lumaban kahit nung binabaril-baril na siya at saka ang daming kinembot sa kanya, lumaban, ganyan. Ayun. And yung paglaban ng mga nandun sa minority, let's say, kunwari, ito si Cheese, binaboy-baboy siya. Gaganti siya. Hindi na mag-a-apply yung honor among thieves sa kanya. Kasi parang, retaliation tong sa akin 'Di ba? Kaya ko lang naman ito ginawa dahil ganito yung ginawa nyo sa akin And, imposibleng itong mga senador na to, hindi nila alam yung secrets ng ibang senators. Yan naman ang magkakasama. 'Di ba? So, at the onset, I know that the Senate presidency is based on a shaky ground. So talagang magkamali talaga sila dyan. Pag pepiestahan sila ng minority, kita mo kung gaano ka-prepared ang minority every time na pumupunta sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ready sila to pounce. Hindi naman ganun katagalan yung mga senador sa Si Marcoleta, APC and Cheese Escudero, no? So, ang gagaling nun. Hindi mo naman matatalo yung mga yun sa basta-basta debate, di ba? At saka, sabi nyo nga, di ba, mga political animals to. And hindi to mga, tawag dito, yung mga minor political animals. Mga, mga medyo... Player talaga yung mga yan. Oo. Player talaga yung mga yan. Ngayon, so ako, tingin ko, kung ang gagawin kasi nila is, hindi, ikaw meron kang project, ikaw meron kang insertion, ikaw corrupt ka kasi ganito, ganyan. Kung ako nandun sa minority, ilabas nyo din lahat ng baho nung kabila. So ngayon, ang magiging laban dyan, sino ang may output? At the end of the day, after kayong magkahulihan kung magkano mga insertions ninyo, sino dyan ang merong mapepresent na tunay na project na magja-justify ng insertions nyo? Nandun ang laban. Andun ang tunay na laban. Pero meron akong kilala dyan, wala talagang output. Meron yung mga output, multi-purpose building lang, pero ang kinubra at ang insertion. Ayun, yung mga pa-virgin dyan. Hindi ka naman dyan.
May clue ba dyan kung sino yan? Yung pa-virgin. Oh! Kaya nga hindi siya matapang, di ba? Kaya nga hindi siya nagtatanong ng mga bonggang-bonggang katanungan sa... Sino pa-virgin? May clue? May clue ba yan? May clue ba yung pa-virgin? Di ba naman ng clue, Joey? Salamat ka, ay ba yan? Yun palang eksena niya. Doon pala siya, kumikickboxing, ganyan. Hello naman, Diyos ko naman. Anong niya? Anong insertion? Meron siya mga insertion sa mga project niya, multi-purpose building, mga ganyan. Laging ganun, multi-purpose building, ganun. So kaya nasabi ko, mahilig siya sa mga multi-purpose. Oo. At saka mga palengke. Multi-purpose din naman siya eh. Oo. Nasa rin mga multi-purpose. Yun, hindi natin alarm. Bakit tsaka mahilig ka sa, pagre-renovate ng palengke, mga ganyan. Ano naman kinalaman niyo sa pagre-renovate? Mga ganyan. Mga ganyan eksena, na parang... Wala ko naman siya, women's right. Nakikita kami mga insertions kayo ng ganyan. Yun ang nakakaloka, na parang... And I'm not just talking about this current administration, no? Kasi it has always been a practice na may mga insertion na ganyan. Why? Tapos naman, yung mga kampigs na kunwari ayaw sa insertion, yung mga bakla, marami rin kay insertion because it is a practice. Mas maniniwala ko na babango yung mga pek-pek ninyo, no? Kung sinabi niya sa amin na, ito kahit kailan ito hindi ito naglagay ng insertion, hanggang ngayon wala kayong masabi dahil nga mapapahiya kayo. Dahil alam kasi may insertions. Dahil lahat sila may insertion. Kaya nga ang dito, ang labanan, dahil lahat kayo may insertion, hindi maglabas kayo ng libro katulad ni Pulong na may insertion. Hindi sila makaputak ngayon kay Pulong. Di ba? Di ba? Ganun lang din yan. Ganun lang yun. Kaya mga bakla, lahat tayo may insertion. Ang pustahan na lang, ang na nandito, ang pabonggahan na lang dito, dapat meron kayong documentation. Ito mga nangyari sa mga insertion. Bakla si Mama Lenny rin, may mga insertion nung congresswoman siya. Ano ba? Di ba may paglangay ng dam? Marami, girl. Marami, flood control, may mga hole, ganyan mga eme. May listahan ako kasi hindi ko na nilalabas kasi nga, patahimikin na natin si Mama Lenny, nananahimik na siya. So parang, kasi kawawa naman siya, pati inaaway na siya, pati ni Trillanes. So kung awayin pa natin siya, parang, kawawa naman si Mama Lenny, kahit paano naman si Mama Lenny, mas matino naman kay Trillanes. Hindi naman kahit paano, talagang Bilyang mas matino siya kay Trillanes. So hanggang ganun na lang, naglilip ba dry ang lips ko, baka sabihin ng mga viewers mo, hindi totoo ang chismis. Hindi ka na moist. So, napunta ka lang sa kabilang buhay, pagbalik mo hindi ka na moist. Dry na ako, hindi ba? So, kaya gano'n ang eksena. Kaya nga, alam mo yun, ewan ko sa inyo kung meron kayong hallucination or delusion na merong congressman na walang insertion. Okay? Wala akong hallucination or delusion na may congressman na kahit minsan hindi siya nagpa-insert at nag-insert. Charot. Anyway, walang virgin. Okay? Walang virgin sa bahay na ito. Virgin sa bahay na to. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, yung MOOE, lahat sila dyan sangkot. Okay? Lahat sila dyan nakinabang. Kaya nga wala nga naglalakas ng loob, di ba, na patigilin ng MOOE kasi nga patuloy ang wala ng grasya ang buhay. Ganon. So parang, ikaw may isipin mo, ano ba to? Tatanggapin na lamang ba natin ito na, okay, alam naman namin isa yan sa ugat ng corruption, so tatanggapin na lang ba namin to? Ganyan. So, pero lahat sila involved dyan, pati sa insertion, involved din sila dyan. Okay? Kaya nga, ang aking tsuri lang ba mga kababayan? Tsuri lang to. Kaya pumutok yung insertion na yan. Okay? Kaya pumutok yung issue na yan. Itong BBM, yan ang kanyang pork. Okay? Yan ang kanyang pork levels. Para, syempre, supportado siya ng mga congressman, supportado siya ng lahat. So kahit anong issue lumabas kay BBM at sa kanyang asawa, hindi siya masa South Korea. Okay? Hindi siya masa South Korea, hindi siya actually, South Korea yung pinakamalapit. Okay? Kasi South Korea, kasi rebellion talaga yun ng inside the parliament ng mga hindi siya masa South Korea. Okay? Siya masa South Korea. So ginawa niyang pork. So yung binalik niya yung pork barrel in a way na hindi siya identified as pork barrel. Pero nga, di ba, what you cannot do directly, what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Do indirectly. Pero that's another matter in life.
Because nga, But they do it anyway. because they do it anyway. Kasi nga, Because they, aminin na natin, ang ating bansa, ang pinaka number one sakit ng mga mayayaman at mga politiko, kleptomania. So, I will just like excuse this as a mental health disorder. Rather than a moral failure, I will just call these people mentally ill. Okay. What else could it be? Diba? Mga bakla hindi mo kaya, mga bakla hindi mo pera, wag mo kunin. Pero kinukuha mo pa rin. You're mentally ill. It's not just a moral failure, no? A moral failure kasi yung halimbawa, nakamakain. Nang hold up ka. I think that's a moral failure on your part, okay? That's a moral failure on your part. Dahil nga hindi you are not be able to find another way in order to satisfy your need. Hindi ba, Miss Philosopher Joey Cruz? That is more immoral. That is more a moral failure. Pero, kung ikaw, bakla ka ng taon, hindi na mapigilan yung kamay mo, baka I think that's mental illness already. Hindi ba? That's a mental illness kasi you know, a moral failure, the thing about a failure is that you can rise above it. You can change, you can correct it because it was just a failure, no? Ano lang siya, fail. I'm so sorry, I failed today, ganyan. Yeah. Tomorrow is another. There's always a way to overcome it, to do better. Yes, a moral failure, di ba? May redemption, may pagsisisi, ganyan. That is a moral failure. Pero bakla ka. Yung paulit-ulit mong ginagawa, alam mong mali, with full knowledge na alam mong mali, baka hindi na failure yan. Habit na yan. True. That's not a moral failure anymore. That is already habit. That's who you are. So, ano yan? You're mentally ill. No, my God, there's no other way to describe this situation. Kaya nga dapat itong mga to, kung ayaw nyo silang ikulong, bakla, ito magtawag na lang kayo ng mental hospital, sabihin yung meron dito mga baliw, hulihin nyo, hindi mo kailangan ng judge doon. Madali, shortcut. Because it's not a crime. Diba? It's not a crime, hindi mo na kailangan ng beyond reasonable doubt. Ito na lang, tawagan na natin ng mental hospital. Sabi ng mga baliw sa Congress. Finish. Diba? Ayaw naman ng mga campaign na ipahilirahin natin itong mga to sa Luneta at Ratratian. Let's go to the more humane way. Pa-mental na lang natin silang lahat. Hindi mo na kailangan mo ba dyan ng judge para i-prove beyond reasonable doubt na mentally ill ka? Hindi ganun. Walang ganun. Psychiatric evaluation. Yeah, exactly. Tapos sabihin lang, ito pa ulit-ulit ang ganako, makati ang kamay. O di kleptomania. Pathological kleptomania. Tama. Yung mga nurse dito, I-confine na natin to sa mental kasi kawawa yung mga pera-pera niyo pag nakita niya. Mamili kayo. Ako talaga ganito talaga, mamili kayo. Di ba? Yung mga military dyan na gusto mag-MM. Papiliin niyo yung mga Congress, mamili kayo. Firing squad or mental. Ganun lang dapat ang option. Wala nag-trial. Papasa kasi mukhang zombie na naman na sila talaga. Bakla, there's no tell me, who can debate with me, can you actually still identify this as an ordinary crime? Bakla na ordinary time, yung nagnakaw lang dyan sa kapitbahay mo or nagganyan. Pero bakla kung paulit-ulit mong ginagawa, bakla this is pathological. It's a habit. It's already character. So you need total reform. It's either you need to be annihilated or you need to be reformed to be mentally institutionalized. Hindi ba? Agree ba kayo sa akin? Hindi. Kung di kayo agree, mumultuhin ko kayo pagkatulog mo.